Namutla ang mukha ng abogado niya. Ibig kong sabihin, parang naubusan siya ng dugo sa katawan. Si Attorney Villarreal, ang pinakamahal na abogado sa annulment sa buong bansa. Ang lalaking hindi raw natatalo ay nakatayo doon na nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumentong hindi niya inaasahang makikita. Ang asawa ko, si Vicente, ay nakaupo sa tabi niya. Pinanood ko kung paano natunaw ang mayabang na ngisi sa kanyang labi parang sorbetes sa ilalim ng tirik na araw. Napalitan ito ng purong takot. Ang lalaking nagpalaya sa akin sa sarili niyang bahay. Ang lalaking tumawag sa anak namin ng kung ano-anong masasakit na salita. Ang lalaking nag-akalang kukunin niya ang lahat sa akin. Sa wakas, naintindihan na niya. Talo na siya. Pero hayaan niyong ikwento ko kung paano ako nakarating dito. Dahil 7 linggo na ang nakararaan. Ako ang nag-aakalang tapos na ang buhay ko. Ako si Marian. 24 taong gulang. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay mayroon akong maayos na pagsasama. Hindi perpekto, pero maayos. Isa akong forensic accountant bago ako naging nanay at magaling ako sa trabaho ko. Trabaho kong hanapin ang mga tinatagong pera. Binubuking ko ang mga nakawan sa kumpanya na akala ng mga ehekutibo ay hindi mahuhuli. Pero noong 2 taong gulang pa lang ang anak kong si Hazel at na-diagnose na may hika at mahinang baga, kinumbinsi ako ni Vicente na manatili sa bahay. Kailangan ka niya, sabi niya. Sapat naman ang kinikita ko para sa atin, sabi niya. Kaya isinuko ko ang karera ko para palakihin ang anak namin at suportahan ang mga pangarap niya. Nakakatawang isipin kung paano nagbabago ang ihip ng hangin. Nagsimula ang gabing iyon ng Martes tulad ng nakasanayan. Nagluluto ako ng sinigang para sa hapunan. Si Hazel ay gumagawa ng assignment sa mesa sa kusina. At umuwi ng maaga si Vicente. Dapat ay naging babala na iyon sa akin. Hindi umuuwi ng maaga si Vicente. Pinaluwag niya ang kanyang kurbata, umupo sa tapat ng aming anak, at kalmadong inanunsyo na nag-file na siya ng petition for legal separation at annulment. Ganoon lang kasimple. Parang sinasabi lang niya na nagpa-laundry siya, pero patuloy siyang nagsalita. At bawat salita ay parang suntok sa sikmura ko. Gusto niya ang lahat, ang bahay sa village, ang mga sasakyan, ang mga investment accounts. Nakuha na daw niya si Attorney Villarreal at dapat tanggapin ko na lang na matatalo ako. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hazel, ang aming 8 taong gulang na anak, na nakaupo doon at naririnig ang lahat. Sinabi niya ang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sinabi niyang hindi niya kailangan ako o ang sakitin at mabahong anak ko. Tinawag niya talagang mabaho at pabigat ang sarili niyang anak dahil sa gamot at nebulizer nito. Humagulgol si Hazel, niyakap ko siya habang gumuguho ang mundo ko. At si Vicente ay nakatingin lang sa amin na parang naiinis. Na tila ang sakit namin ay abala lang sa schedule niya. Tumunog ang doorbell. Siyempre naman, kapag nagkakandaleche-leche ang buhay mo, laging may dumarating para mas lalo pang magpagulo. Pumasok ang nanay ni Vicente, si Doña Dolores, nang hindi man lang kumakatok. May sarili siyang susi, natural. Si Doña Dolores ay walang konsepto ng respeto o boundary. Pumasok siya sa kusina ko na parang siya ang may-ari, na siguro ay iniisip niyang siya na nga ngayon, at agad na nagsimulang sukatin ang mga bintana. May dala siyang maliit na medida mula sa kanyang designer bag at sinusukat niya ang mga dimensyon para sa bagong kurtina habang umiiyak ang apo niya sa mga bisig ko. Hindi ako kailanman nagustuhan ni Dolores. Mula noong ipakilala ako ni Vicente, ipinaramdam niya na hindi ako sapat para sa kanyang precious boy. Galing ako sa simpleng pamilya. Sa State University lang ako nag-aral. Wala akong apelyidong kilala. Sa lipunan, sa loob ng 10 taon, nagpaparinig siya tungkol sa luto ko, sa paglilinis ko, sa pagpapalaki ko kay Hazel. Ngayon, nagtagumpay na siya. Sinabi niya kay Vicente na proud siya dahil sa wakas ay ginawa na nito ang tamang desisyon. Sinabi niyang alam naman daw niyang pera lang ang habol ko. Ang irony ng sinabi niyang iyon
ay magiging malinaw sa huli. Pero noong mga oras na iyon, masakit lang. Binigyan ako ni Vicente ng 48 oras para mag-impake at umalis sa bahay niya. Ang bahay na tinirhan ko ng 8 taon. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang anak namin. 2 araw para burahin ang 1 dekada. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa kwarto ni Hazel, pinapanood ang paghinga niya at sinusubukang intindihin kung paano nasira ang lahat. Inisip ko ang mga senyales na hindi ko napansin, ang mga gabing nasa opisina raw siya, ang mga business trip na dumalas, ang pagngiti niya sa cellphone sa mga mensaheng hindi ko nakikita. Masyado akong naging abala sa pagiging mabuting ina, kaya nakalimutan kong nagiging invisible na asawa na pala ako. Kinabukasan, habang nag-iimpake ng mga kahon sa kwarto na parang bisitang pinalayas, may nakita ako. Isang bank statement na nalaglag sa likod ng nightstand ni Vicente, buwan na ang nakararaan. Muntik ko nang itapon kasama ng mga alikabok, pero mahirap alisin ang nakasanayan. At kapag gumugol ka ng maraming taon sa pag-aanalisa ng mga dokumentong pinansyal, hindi mo maiiwasang tumingin sa mga numero. May mali. Masyadong maliit ang balanse. Alam ko kung magkano ang kinikita ni Vicente. Alam ko ang gastos namin sa bahay. Hindi tugma ang kwenta. Dapat ay mayroong 3 beses na laki nito sa ipon. Nasaan ang pera namin? Isinilid ko ang papel na iyon sa bag ko. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung bakit. Siguro kutob o baka ang forensic accountant sa akin na tumatangging palampasin ang isang discrepancy. Pero ang gusot na papel na iyon, ang magbabago ng lahat. Nakatayo si Vicente sa may pinto habang isinasakay ko ang huling kahon sa luma kong kotse. Nakasakay na si Hazel sa likod, yakap ang stuffed toy niyang kuneho at litong-lito kung bakit kami aalis. Hindi siya niyakap ni Vicente. Hindi man lang siya tinignan. Tiningnan lang nito ang relo niya na parang naaabala namin siya. Sa mas importanteng lakad siguro golf o ang babae niya. Nagmaneho ako palayo sa bahay na tinulungan kong ipundar, sa buhay na binuo ko, at sa lalaking akala ko ay kilala ko. Tinanong ako ng anak ko kung kailan kami babalik. Wala akong sagot, pero hawak ko ang bank statement na iyon. At mayroon akong 10 taon ng profesional na pagsasanay na tila nakalimutan na ni Vicente. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, pakipindot ang subscribe at sabihin sa comments kung taga saan ka. Binabasa ko ang bawat komento at nagpapasalamat ako sa inyong suporta. Hindi na kontento si Vicente sa paghihiwalay lang namin. Gusto niya akong sirain ng tuluyan. Sa loob ng ilang araw, hindi na sumasagot sa tawag ko ang mga kaibigan namin. Isa sa kanila ang umamin kung bakit. Ipinagkalat pala ni Vicente na baliw ako. Sinabi niyang may problema ako sa pag-iisip at droga. Ipinahiwatig niyang hindi ako karapat-dapat na ina. 10 taon ng pagiging tapat na asawa at ina. At bigla na lang akong naging kontrabida sa sarili kong kwento. Nalaman ko sa huli na buwan na pala niyang ginagawa ang kwentong ito. Mga parinig sa mga party, bulong-bulungan sa mga kapitbahay. Inihahanda na niya ang lupa bago pa man ako makahalata. Dapat naging manunulat na lang siya ng teleserye kaysa negosyante. Pero ang pinakamasakit ay dumating sa sulat 3 linggo bago pa man siya mag-file ng annulment. Isang sulat mula sa HMO o health insurance na nagsasabing hindi na covered si Hazel. Tinanggal niya ang anak namin sa policy. Ang anak kong may hika na kailangan ng regular na check-up at gamot araw-araw ay biglang walang insurance. Dumating ang unang resibo sa gamot sa maliit na apartment na inuupahan namin. Tinitigan ko ang presyo at halos masuka ako. Higit pa ito sa upa namin para sa isang reseta. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa buhay ng anak ko. Ginagamit ni Vicente ang anak namin bilang sandata at wala siyang pakialam kung masaktan man ito. Sa tingin ko, doon nagbago ang lahat sa loob ko. Ang takot ay naging galit. Nakipagkita ako sa isang abogado ng linggong iyon, isang mabait na babae na may magulong opisina at maawain na mga mata. Nang makita niya ang pangalan ng abogado ni Vicente,
Bumagsak ang balikat niya. Attorney Villarreal. Bumuntong hininga siya. Sinabi niyang tanggapin ko na lang daw kung ano ang ibibigay dahil ang paglaban kay Villarreal ay parang pagpigil sa bagyo gamit ang payong. Tinanong ko kung magkano ang singil ni Villarreal at nang sabihin niya, naisip kong ang paghinga lang sa harap ng lalaking iyon ay nagkakahalaga na ng 5,000 piso. Ilang araw ang lumipas, kinailangan kong pumunta sa opisina ni Vicente. Sa proseso ng hiwalayan, may karapatan ang bawat panig na humingi ng financial documents. Kailangan ko ng kopya ng tax returns. Ang sekretarya ni Vicente, isang tahimik na ginang na nagngangalang Tita Ruth, ang tumulong sa akin. May mababait siyang mata at parang laging kinakabahan. Pero halos hindi ko siya napansin noong araw na iyon dahil sa nakita ko sa pinto ng opisina ni Vicente. Naroon siya. Si Tiffany. 26 na taong gulang, blonde ang highlights, naka-designer na damit, at nakaupo sa mesa ng asawa ko na parang dekorasyon. Tumatawa siya sa sinabi ni Vicente, hinahawakan ang braso nito sa paraang ginagawa ng mga babae sa lalaking karelasyon nila. At nang makita niya ako sa pintuan, ngumiti siya. Hindi nahihiya, hindi humihingi ng tawad. Ngiting tagumpay. Tiningnan niya ako na parang lumang dyaryo na ako at siya ang makintab na kinabukasan. 2 taon na palang tumatagal ang relasyon nila. 2 taon ng kasinungalingan. 2 taon ng mga business trip na hindi naman pala trabaho. Habang nasa bahay ako, nag-aalaga ng anak niya, nag-aasikaso ng bahay, at sumusuporta sa kanya. Siya naman ay bumubuo ng ibang buhay kasama ang iba. Umuwi ako at nagkamaling tingnan ang social media. Ang Instagram ni Tiffany ay isang monumento ng pagtataksil ng asawa ko. Mga litrato sa Paris, mga romantic dinner sa mga restaurant na laging sinasabi ni Vicente na masyadong mahal para sa pamilya namin. Mga bakasyon sa beach na hindi naman namin napuntahan. Bawat caption ay may blessed at grateful. Grateful din ako na hindi pa ako kumakain ng hapunan dahil siguradong isusuka ko lang ito sa galit. Pagkatapos ay dumating naman ang ambag ni Doña Dolores. Sa kahihiyan ko, nag-post siya ng mahabang mensahe sa Facebook tungkol sa kung gaano siya kasaya. Na sa wakas, ay naalis na ng anak niya ang gold digger na nanggancho sa kanya. Isinulat niya na karapat-dapat si Vicente sa mas mabuti kaysa sa isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng malusog na apo. Sinabi niya, ang pamilya niya ay may sirang lahi. Talagang tinipa niya ang mga salitang iyon para makita ng lahat. Ang mga komento ay puno ng awa para sa kawawang si Vicente. Dumating ang settlement offer. Ang letterhead ni Attorney Villarreal ay mukhang mamahalin. Napakabait daw ni Vicente. Paliwanag ng sulat. Hahayaan niya akong itabi ang mga personal kong damit at ang luma kong kotse. Ang lahat ng iba pa ang bahay, ang investments, ang retirement accounts ay sa kanya. Makakatanggap ako ng minimum na child support base sa idineklara niyang kita. Na alam kong mas mababa kaysa sa totoong kinikita niya. Mayroon akong 30 araw para tanggapin ito o harapin ang buong puwersa ng kanyang legal team sa korte. Nakaupo ako sa mesa sa kusina sa masikip na apartment na iyon. Naririnig ang ubo ni Hazel sa kabilang kwarto at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo. Hindi kawalan ng pag-asa, hindi takot, kundi kalinawan. May nakalimutang mahalagang bagay si Vicente tungkol sa akin. Ang naalala lang niya ay ang asawang nagluluto ng hapunan at ngumingiti sa mga insulto ng nanay niya. Nakalimutan niya ang babaeng dating naghihimay ng mga madadayang financial statements bilang trabaho. Nakalimutan niya na bago ako naging si Marian na may bahay. Ako si Marian na forensic accountant at napakagaling ko sa trabaho ko. Inilabas ko ang gusot na bank statement mula sa bag ko. Hindi pa rin tugma ang mga numero. At ngayon, aalamin ko kung bakit. 6 na taon ko nang hindi ginagamit ang skills ko. Pero lumalabas na ang ganitong klaseng pagsasanay ay hindi nawawala. Naghihintay lang ito, parang computer na naka-sleep mode
handang magising kapag kailangan mo. Sinimulan kong ilatag ang mga dokumento sa mesa ko gabi-gabi pagkatapos matulog ni Hazel. Bank statements, tax returns, credit card bills, kahit anong legal na makuha ko. Pati na rin ang mga record na itinabi ko sa loob ng maraming taon dahil ang mga accountant ay likas na mabusisi sa papel. Sabi ng lola ko, ang numero ay hindi nagsisinungaling, pero ginagamit ng tao ang numero para magsinungaling. Ang paghahanap sa kasinungalingan, ang espesyalidad ko. Tinawagan ko ang dati kong roommate sa kolehiyo, si Patty. Sabay kaming nag-aral ng accounting, sabay nagpuyat, at sabay nangarap na mahuli ang mga kriminal na kumpanya. Nagpatuloy siya sa larangan. At matagumpay na ngayon. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, ang pag-aanalisa sa madadayang pera ng asawa ko ay parang perpektong Friday night gimmick para sa kanya. Pumunta si Patty na may dalang alak, pansit, at yellow pad. Inilatag namin ang lahat sa sahig ng sala. Sa loob ng 2 oras, tinuturo na niya ang mga numero at ginagawa ang mukhang iyon na ginagawa niya noong kolehiyo kapag may nahanap siyang anomalya. Sabi niya, Bes, either bobo sa math ang asawa mo o marami siyang tinatago. Ginitian ko siya. Magaling sa math si Vicente. Ngumiti si Patty. Edi, magsasaya tayo nito. Samantala, lalo pang naging agresibo si Vicente. Nag-file ang abogado niya para sa full custody kay Hazel. Ang rason? Wala daw akong trabaho at pera para suportahan ang batang may sakit. Ang lalaking nagtanggal sa sarili niyang anak sa health insurance, ang tumawag dito na mabaho at sakitin, ay gusto ngayon ng full custody. Alam kong hindi niya gustong maging tatay. Alam niyang ang pagbanta na kukunin si Hazel ang wawasak sa akin. Pero hindi ako susuko. Hindi na ngayon. Ang unang nadiskubre namin pagkalipas ng 3 gabi, mga nakatagong accounts. Nagbukas si Vicente ng investment account sa ibang bangko. Ang kabuuan ay mahigit 10 milyon peso, perang kinukurakot niya mula sa kita ng negosyo sa loob ng maraming taon. Perang dapat ay conjugal property. Perang dapat ay pambayad sa gamot ni Hazel. Pero ang bahay ang tunay na revelasyon. Ang bahay na pilit inaangkin ni Vicente. Naalala ko noong binili namin iyon. 7 buwan akong buntis kay Hazel at masela ng pagbubuntis ko. Naka-bedrest ako. Sabi ni Vicente, siya na ang bahala sa lahat ng papel. Pinapirma niya ako at pumirma ako dahil tiwala ako sa asawa ko. Tanga ko noon. Namatay ang lola ko noong unang taon ng kasal namin. Nagpamana siya sa akin ng 8 milyon. Iyon ang pinakamalaking pera na nahawakan ko at gusto kong gamitin iyon para sa pamilya. Ibinayad namin ang halos lahat ng iyon bilang down payment sa bahay, pera ko, mana ko. Mayroon akong record ng bank transfer, pero nang tingnan ko ang titulo ng lupa, wala ang pangalan ko. Pangalan lang ni Vicente ang nandoon. Ginamit niya ang pera ng lola ko, ipinambili ng bahay, at siniguradong wala akong karapatan dito legal. Tinawagan ko si Patty ng hating gabi. Bes, may pruweba ka ba? Tanong niya. Sinabi kong nasa akin ang mga lumang resibo ng bangko. Sabi niya, napakayabang o napakatanga ng asawa mo. Baka pareho, ililibing natin siya. Pero may nahanap pa kami. Mas malala pa, isang shadow company. Mga transaksyon na mukhang textbook embezzlement o pagnanakaw sa sariling kumpanya. Hindi lang sa akin nagtatago ng pera si Vicente. Nagnanakaw din siya sa mga business partners niya. Tinuruan din ako ng lola ko na laging magtago ng emergency fund na walang nakakaalam. Mayroon akong konting ipon sa isang account na hindi alam ni Vicente. Hindi ito kalakihan, pero ito ang gagamitin ko para lumaban. Kailangan ko ng abogado na hindi takot kay Attorney Villarreal. At nahanap ko siya. Ang pangalan niya ay Attorney Camille. Maliit lang ang opisina niya sa taas ng isang bakery sa bayan. Walang magarang reception, tambak ang mga folder, at isang babaeng tumingin sa akin na parang alam na niyang mananalo ako. Siya ang nirekomenda ni Patty. 22 taon na siyang nasa family law at 2 beses na niyang tinalo si Attorney Villarreal
Kunwari ay hindi maalala ni Villarreal ang pangalan niya sa mga event na ikinatutuwa naman ni Attorney Camille. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kaya ang mahal na bayad. Tiningnan ni Attorney Camille ang mga ebidensya namin ni Patty. Tumataas ang kilay niya sa bawat pahina. Nang matapos siya, sumandal siya at ngumiti. Sabi niya, tatanggapin niya ang kaso ko. Ang tawag niya sa kaso ni Vicente ay bahay na gawa sa barahan na nakatayo sa Kumunoy. Gusto ko na siya agad. Ang unang utos ni Attorney Camille ay nagpagulat sa akin. Umarte daw akong talunan. Hayaan kong isipin ni Vicente na panalo na siya. Umiyak sa tamang oras. Magmukhang litong-lito sa batas. Kapag naging kampante sila, nagiging pabaya sila. At ang kapabayaan ay nagiiwan ng ebidensya. Kaya ginampanan ko ang papel ng kawawang may bahay. Nang tumawag si Vicente para magyabang, pinaninig ko ang boses ko. Tumawa siya at sinabing, buti naman, natauhan ka na. Samantala, bumubuo kami ng kaso na tatapos sa kanya. Nagtrabaho kami ni Patty gabi-gabi. Bawat pisong tinago niya, bawat account. Ang total na tinago niya ay hindi lang 10 milyon. Umabot ito ng halos 5 na milyon. Nagnanakaw ang asawa ko hindi lang sa akin, kundi pati sa BIR at sa mga sosyo niya. Kriminal siya. Ang ebidensya tungkol kay Tiffany ay halos nakakatawa. Ibinili siya ni Vicente ng kotse, alahas at nirentahan ng kondo sa BGC. Ang masakit, ang resibo ng lahat ng ito ay nakapangalan sa kumpanya bilang business expense. Kaya hindi lang siya nambababae, tax evasion pa ito. Pagkatapos, lumapit si Tita Ruth, ang sekretaryang tumulong sa akin. Tumawag siya isang gabi at nakipagkita kami sa isang coffee shop. Sinabi niya ang lahat. Nakita niya ang pagbabago ni Vicente. Nakita niya ang mga pekeng resibo. Ginagawa niya lang ang trabaho niya noon dahil kailangan niya ng pera. Pero 5 taon na ang nakararaan. Ang anak ni Tita Ruth ay dumaan sa hiwalayan at inagawan din ng karapatan ng isang mayaman na asawa. Nang makita ni Tita Ruth ang ginagawa ni Vicente sa akin at kay Hazel, may naputol sa loob niya. O baka may nabuo. Inabot niya sa akin ang isang makapal na folder. Andoon ang lahat. Mga dokumentong akala ni Vicente ay nabura na. Ang kumpletong paper trail ng pandaraya niya. Sabi ni Tita Ruth, matanda na ako, Hija. Pagod na akong magtakip sa masasamang tao. Halos maiyak si Attorney Camille nang makita ang dokumento. Mayroon kaming 3 kopya. Isa sa korte, isa na ipapadala sa BIR, at isa na dadating sa opisina ng mga business partners ni Vicente. 2 araw bago ang huling pagdinig. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang judge ay si Judge Ferreira, kilalang terror at walang pasensya sa mga sinungaling. Pumasok si Vicente at Attorney Villarreal na parang nasa victory party. Kumindat pa si Vicente sa akin. Nandoon si Doña Dolores sa unahan. Suot ang kanyang mamahaling terno. Handang panoorin ang pagbagsak ko. Nandoon din si Tiffany. Nagse-cellphone. At doon sa likod, nakaupo ang 3 lalaking kilala ko, ang mga business partners ni Vicente. Natanggap na nila ang ebidensya. Hindi nila sinabi kay Vicente na pupunta sila. Ang mga mukha nila ay blanko, na mas nakakatakot kaysa sa galit. Kung nandito ka pa, gusto ko lang magpasalamat sa pakikinig. Kung naaantig ang puso mo, pakipindot ang like button at ishare ito sa mga kilala nyo. Nagpasok ng ebidensya si Attorney Villarreal. Puro kasinungalingan na, kesyo wala akong kwentang ina. Pagkatapos, si Attorney Camille naman, nagsimula siya sa simple. Tinanong tungkol sa bahay. Sabi ni Vicente, siya lang ang nagbayad. Ipinakita ni Camille ang Exhibit A. Ang bank transfer ng 8 million galing sa account ko papunta sa developer ng bahay. Kasabay ng petsa ng pagbili. Namutla si Vicente. Sunod, ang mga hidden accounts. Exhibit C hanggang J. Ang mga perang tinatago niya sa mga bangkong hindi ko alam. Perang dapat ay hati kami. Nagbago ang mukha ni Attorney Villarreal. Ang maskara ng kumpiyansa ay napalitan ng takot.
Sunod-sunod ang objection niya, pero overruled lahat ni Judge Ferreira. Ipinakilala ni Camille ang ebidensya ng pandaraya sa kumpanya at sinabing ang impormasyong ito ay naibigay na sa mga business partners na nasa loob ng korte. Lumingon si Vicente at nakita sila sa unang pagkakataon. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Umiling lang ang isa sa kanila, si Sir Greg. Humingi ng reses si Villarreal. Nanginginig na ang kamay niya. Hindi pumayag si Judge Ferreira. Ipinakita pa ang ebidensya ng pambababae, ang kotse at kondo ni Tiffany na binayaran gamit ang pera ng kumpanya bilang office expense. Tumingin ako kay Tiffany. Wala na siya sa cellphone. Nakatingin na siya sa exit. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumabas ng korte. Alam niyang wala na siyang mapapala kay Vicente. Si Doña Dolores ay tulala, nakabuka ang bibig. Hindi ito ang kwentong ipagmamalaki niya sa mga amiga niya. Sinubukan ni Vicente magsalita. Sinabing kasinungalingan lahat. Pinatigil siya ni Judge Ferreira. Sabi ng judge, sanay siya sa sinungaling. Pero ang kapal ng mukha ni Vicente na mandaya sa asawa, sa kumpanya, at sa gobyerno, nang sabay-sabay ay impressive sa masamang paraan. Ang desisyon ng korte? Full custody kay Hazel. Ang bahay ay inilipat sa pangalan ko dahil pera ko naman talaga ang ginamit. 70% ng natitirang assets ay sa akin dahil sa pandaraya ni Vicente. At kailangan niyang ibalik ang health insurance ni Hazel agad-agad. Ang lalaking nagsabing gusto niya ang lahat ay nawalan ng lahat. Nagsimula ang investigasyon ng BIR pagkalipas ng 3 linggo. Ang mga business partners niya ay nagsampa ng kaso ng estafa. Frozen ang assets niya. Hindi na matutuloy ang bakasyon nila sa Maldives. Tumigil na rin sa pagpopost si Doña Dolores. Nakita ng mga amiga niya ang court records. Mahirap panindigan ang kwentong gold digger ako kung ang anak niya ang nagnakaw ng 30 milyon. Si Tita Ruth ay nag-retire na at masaya sa probinsya. Naka-frame ang card na bigay niya sa akin sa bago kong opisina. Dahil oo, bumalik ako sa trabaho. Maraming kumpanya ang naghahanap ng forensic accountant na kayang magbuking ng malalaking pandaraya. Bumalik kami ni Hazel sa bahay namin. Nag-adopt kami ng pusa na pinangalanan niyang Biscuit. Mas maayos na ang hika niya dahil hindi na kami stress at may pambili na ng gamot. Noong 1 buwan, nakasalubong ko si Vicente sa grocery. Mukha siyang luma. Wala na ang mamahaling suit. Suot niya ay gusot na polo. Nakita niya ako at akmang magsasalita. Pero walang lumabas. Nilagpasan ko siya. Wala na akong sasabihin sa kanya. Sabi ng lola ko, ang universo ay may mahabang memorya at magandang tiyempo. Habang pinapanood ko si Hazel na naglalaro sa bakuran ng bahay na ipinaglaban ko, naisip kong tama siya. Hindi man laging mabilis ang hustisya, pero kapag dumating ito, buong buo. Maraming salamat sa pakikinig. Pindutin ang video sa screen para sa iba pang kwento. Magugustuhan nyo ito. Kita-kits sa susunod.